Kinaladkad ng dalawang sundalo ang isang katutubong babae at ang isa sa kanila ay balak siyang hawakan nang bigla itong lumapit kay Aresti at ang kanyang mata ay napunta sa isang krus na nakasabit sa dibdib nito. Sinamantala ni Aresti ang pagkakataon para linlangin siya at sinabi na isa itong bagay at pananampalatay na mas mahalaga pa kaysa sa buhay mismo. At habang nakatitig sa babaeng walang muwang sa harapan niya lumingon si Aresti sa mga sundalo at sinabi na tungkulin nilang gawin sibilisado ang lugar. Ang babaeng ito ay mananatili kasama niya sa gabi at tutulungan niya ito na matanggap ang binyag ng Panginoon. At dahil nasuklam sa pagkukunwari ni Aresti ang mga sundalo ay hindi maitago ang kanilang paghamak. At sa mga sandaling yun lumapit si Guriamendi at pinunit ang kwintas mula sa leg ng dalaga at ito mismo ang simbolo ng tiniis nila sa maraming paghihirap sa paghahanap sa maalamat na lungsod ng ginto. Ang hari ng Espanya ay nagpadala ng isang puwersa ng ekspedisyon na nagkataong nakarating sa misteryosong kontinente ng Timog Amerika. At ayon sa utos ng hari ang ekspedisyon ay kailangan lamang ihandog ang ikalimang bahagi ng kanilang mga natuklasan sa korona at ang natitira ay sa kanila na. At dahil sa kasakiman sumama sa misyon ng mga bangkaroteng maharlika at mga malulupit na tulisan. Tiniis nila ang mapanganib na kagubatan ng Amazon at 3 buwan ang nakalipas simula nang mapadpad sila. At sa isang labanan sa mga lokal na tribo ang ekspedisyon ay nawala agad ang 7 lalaki ngunit wala pa rin silang makitang bakas ng ginintoang lungsod. At sa pagkadismaya wala silang ibang pagpipilian kundi mag-impake at magpatuloy. At habang tumatawid sa ilog isang sundalo ang mabilis na nilamon ng isang buwaya pagkatapos ay inutusan ni Gonzalo ang isa pang lalaki na magmasid sa unahan ngunit ang natatakot na sundalo ay umatras. At dahil hindi makaabante si Guriamendi ay humakbang habang pinadala nito ang kanyang mga aso at marahan na sumunod sa likod. At dahil handa na ang lahat pinigilan nila ang kanilang hininga at marahan na pinagmasdan ang paligid habang tumatawid sila ng ilog. Gayunpaman isa pang sundalo ang kinaladkad ng isang buwaya sa ilalim ng tubig. At habang maglulunsad muli ng atake ang nilalang isang mabilis mag-isip na sundalo ang pinaputok ang kanyang baril at nagawang mapatay ang nilalang na nagtatago sa ilalim ng tubig. At sa pagsapit ng gabi upang pakalmeyan ng grupo sinabi ni Alzama ang responsable sa pagdodokumento ng paglalakbay at sinabi na oras na makita nila ang ginto ang mga bahagi ng mga namatay ay hahatiin para sa lahat. Bagamat mababa ang moral ang pangako ng mas malaking bahagi ng ginto ay mabilis bumasag sa anumang paghihimagsik sa loob ng grupo. Nagtayo sila ng kampo at itinayo ang kanilang mga tolda at si Gonzalo na pinuno ng ekspedisyon ay namuhay ng masarap sa lugar at tinamasa ang 2 magandang babae at awitin ng isang personal na singer. Habang ang ibang sundalo ay nakatingin lamang sa kanya nang may inggit nang biglang may naamoy ang aso ni Guriamendi at nagmadali patungo sa kadiliman. At sa pagtahol nito ng marahasang grupo ay sumunod at nahuli ang isang katutubo na may pamilyar na mukha. Siya ay dating isang katulong sa palasyo ng gobernador sa Puerto Rico at ipinadala para maghatid ng malungkot na balita kay Gonzalo. Inalis ng gobernador ng Puerto Rico si Gonzalo sa kanyang pamumuno at nagpadala ng mga sundalo upang arestuhin siya. Ang kanilang layunin ay hindi lamang ang sakupin ng ginto, ngunit kundi pati na rin itaboy ang buong ekspedisyon. At para sumulong gumuhit si Guriamendi ng linya sa lupa at sinabi sa mga sundalo na kung sino ang lalagpas dito ay nagpasya na sumunod sa kanya upang hanapin ang ginto at magiging kalaban ng gobernador. At dahil sa kasakiman hindi nag-atubili ang pangkat ng mga desperadong lalaki ngunit ilang sundalo ang nagbulungan na kahit makita nila ang mga ginto ang gobernador ay maaari silang tawagin na traidor sa korona. Naging mahalaga ang paninindigan ni Alzama at sa kabila ng lahat siya ang opisyal na tagapagtala ng ekspedisyon at doon inimungkahi ni Martin na itaas ang bahagi ng hari sa ginto kung saan nagpatuloy ang ekspedisyon. At sa panahon ng marcha binihag ng ilang sundalo ang 3 batang katutubo na babae ngunit nagkaroon sila ng pagtatalo kung sino ang unang sisipin sa kanila. Inutusan sila ni Gonzalo na palayain ang mga batang babae at sinabing kusang matatapos ang kanilang pagtatalo. Ngunit isang sundalo ang nagalit sa panukala ni Gonzalo at sumugod sa kanya dala ang punyal nito at mabilis itong hinatulan ng bitay dahil sa kawalang galang nito sa nakakataas. Ang pagbitay ay ginamitan lamang ng isang patpat at katad upang may sigaw ito. Ang arbitraryo at malupit na pamamahala ni Gonzalo ay matagal nagdulot ng sama ng loob sa ilan sa kalalakihan. At kalaunan habang dumadaan ang grupo sa isang mababaw na latian ang hita ni Ana ay napuno ng mga linta at sinubukan ng kasamahan nito na tanggalin ang mga ito. Ang tanawin ay lubhang naging kaakit-akit pagkatapos ng 6 na buwan na walang pakikipagtalik habang isang sundalo ang sumugod sa kanila at mabilis pinigilan ng sarhento. At doon umalingaw-ngaw ang isang putok mula sa malayo na pumutol sa tensyon habang inutusan ni Guriamendi ang ilang lalaki na tignan ito. Bumalik sila kasama ang nahuling katutubo na nagsiwalat na ang tropa ng gobernador ay papalapit na. At dahil napilitang tumakas ang ekspedisyon ay pumasok sa isang masukal at hindi pa nagagalaw na gubat na puno ng panganib. At ang isang katulong na sinusubukan magpahinga ay nakagat ng isang makamandag na ahas at mabilis na wala ng buhay.
Nagmakaawa si Ana kay Gonzalo na bigyan ng babae ng maayos na libing kung saan mabilis itong pumayag. Inutusan nito ang kalalakihan na maghukay ng libingan ngunit ang mga sundalo ay nagagalit dahil mayroon silang mga babae sa kanilang paglalakbay at nais nila na iwan sa kanila ang bangkay. Tumanggi sila na gawin ang utos at nang makita na sinuwi siya sinampal ni Gonzalo ang sundalo at ang sundalo na nagalit ay kinuha ang kanyang punyal at sumugod para lamang pigilan ng sarhento. Inutos ni Gonzalo ang pagbitay sa kanya at habang naghahanda ang berdugo lumapit si Goriamendi at personal na binuksan ang lalamunan ng sundalo. Ang kanyang tunay na layunin ay mas palakihin ang puot ng mga sundalo kay Gonzalo dahil kailangan nila ng bagong mamumuno sa kanila. Pagkatapos ay nagpahinga si Gonzalo sa kanyang tent kasama si Ana at nang lumabas ito ang galit na sundalo ay pinalibutan siya at bago pa ito makapagsalita isang sundalo ang humakbang at sinaksak siya sa kanyang leeg. Nagmadali si Ana sa eksena at nakita si Gonzalo na wala ng buhay at dahil napagtanto ang panganib kinuha nito ang patalim at handa na lumaban para sa kanyang buhay ngunit wala itong laban sa mga kalalakihan. At sa mga sandaling yun nagulat ang lahat kay Goriamendi sa pagpatay nito sa sundalong pumatay kay Gonzalo at pinatunayan kay Ana na kaya siyang protektahan nito. At sa harapan ng lahat dinala nito si Ana sa tent at sa gubat na ito tanging ginto at babae lamang ang makapagbibigay kasiyahan sa kanila. At si Martin na nagalit sa pagtataksil ni Goriamendi lalo na't may lihim itong pagtingin kay Ana ay labis ang galit. At sa ilalim ng kadiliman ng gabi pumasok si Martin sa tent ni Ana at si Ana na nababalisa sa kanyang kinabukasan ay sinubukan siyang itulak papalayo ngunit katawan lamang niya ang nais ni Martin. At sa sumunod na araw nagpatuloy ang ekspedisyon sa masukal na kagubatan kung saan nabihag nila ang isang pangbabaeng katutubo at muli si Aresti ay nakipagtalo sa mga sundalo dahil sa katutubong babae. Pagkatapos ay lumitaw si Goriamendi at kinuha ang kwintas mula sa leeg ng babae at ito mismo ang hinahanap nila. At ang babae na nabighani sa mga lalaking tagalabas ay masigasig na dinala sila sa kanilang tribo. Umaasa ito na ang mga puting lalaki na ito ay makakatulong na mapabuti ang mga lahi ng kanyang mga kababayan. Ang tribo ay namumuhay pa rin ng primitibo at ang mga kababaihan doon ay aktibong pumipili ng kapareha batay sa kanilang pisikal na katangian. At para sa kanila mas mainam kung mabalahibo at ang babae na ito ay natuon ng tingin kay Uzama at naniniwala na ang lalaking may pinag-aralan ay nagtataglay ng mahusay na genes. At dahil sa kanyang malaking pangangatawan si Aresti ay itinakwil ng mga kababaihan sa tribo at sa kanyang galit ibinaling nito ang kanyang galit sa isa sa mga babae. Si Martin at ang iba pa ay mabilis na nakialam at binigyan ito ng brutal na pananakit. At sa nayon natagpuan nila ang isa pang Kastila na sinabing nagtungo din ito sa lugar para sa ginto ngunit namatay ang lahat ng kasama nito sa kagubatan at iniwan siyang nag-iisang nakaligtas. Mula noon ay nanirahan ito sa tribo at umangkop sa kanilang pamumuhay habang inanyayahan ito ni Goriamendi na sumama sa kanilang ekspedisyon ngunit magalang na tumanggi ang lalaki dahil natagpuan nito ang kapayapaan sa lugar. At bago sila umalis itinuro niya ang mga ito sa direksyon na dapat nilang puntahan habang nagpaalam ang grupo at nagpatuloy sa paghahanap ng ginto. At habang nagpapahinga sa daan napansin nila ang usok na lumitaw sa di kalayuan na isang potensyal na senyales ng panganib. Humingi si Martin kay Goriamendi ng ilang tauhan at nagboluntaryo na mauna at iginiit na isama si Ana at sinabing ang magandang babae ay kayang ilihis ang atensyon ng kalaban. Nag-atubili si Goriamendi pagkatapos ay pumayag sa kondisyon kung papayag lamang si Ana. Matagal na itong hinihintay ni Ana dahil siya at si Martin ay magkasintahan na at bago sila umalis nanguna si Aresti sa isang panalangin at doon lamang sila naabutan ng mga humahabol na sundalo. Nagkunwari si Martin na siya si Goriamendi at sinabi na ilan lamang ang natitirang nakaligtas ngunit ang tunay na Goriamendi na nagunguna sa puwersa ng kalaban ay hindi kumbinsado at inutusan nito ang kanyang tauhan na patayin sila. Nang biglang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake ang mga sundalo kung saan isang brutal na labanan ang sumiklab ngunit salamat sa kanilang paghahanda ang grupo ng ekspedisyon ay nanalo at nakahuli ng malaking grupo ng mga bilanggo. Inutos ni Goriamendi na patayin silang lahat ngunit si Martin na makita kung paano lumiit ang kanilang bilang ay inimungkahi na kunin ng mga bihag at sinabi na ang mga ito ay bihasang sundalo at ang kanyang layunin ay bumuo ng sarili niyang puwersa. Pumayag si Goriamendi ngunit hindi nagpakita ng awa sa komandante ng kalaban. At habang humakbang ang komandante para tapusin siya nakialam si Ana at personal na pinatay ang lalaki na nang insulto sa kanya. At upang marating ang maalamat na lungsod ng ginto ang grupo ay nagtungo sa teritoryo na kilala sa pangangasaw ng mga katutubo na puno ng mga buto at balat ng tao. At sa kalagitnaan ng biyahe sila ay inatake ng mga pana na may kasamang nakakamatay na lason kung saan binalot ng takot ang mga sundalo. At sa pagsapit ng gabi palihim silang pumasok sa kampo ng mga katutubo sa ilalim ng dilim ng gabi. At sa kanilang gulat wala silang nakitang tao sa kampo at sa oras na may maramdaman silang mali ang pinto ay biglang sumara at sunod-sunod na palaso ang tumama sa kanila. At dahil sa takot at pagkawala ginamit ng grupo ang mga bangkay ng mga kasama nila para pangtakip.
At habang papalapit ang mga katutubo napansin ni Ana na gumalaw ang bakod at itinutulak ng 12 dosenang mandirigma. Tinipon nila ang kanilang mga natitirang armas at nagpaputok ng malapitan habang ang mga katutubo ay gumanti gamit ang sibat. Ang posibilidad ay malaki laban sa kanila at nang bumagal ang pag-atake pinangunahan ni Guriamendi ang isang kontra-atake at ang kanilang mga sandatang metal ay nakaharang sa mga kahoy. At sa malapitang labanan ng mga katutubo ay hindi sila matalo at ang grupo ng ekspedisyon ay nagawang mapatay ang bawat umaatake sa kanila. At sa altar ng katutubo natuklasan nila ang isang nakakapangilabot na katotohanan at ang mga katutubong ito ay mga cannibal. At nang maglaon natagpuan nila ang mga batang namatayan ng magulang sa pagsalakay. Inutos ni Guriamendi na patayin silang lahat upang maiwasan ang mga banta sa hinaharap. Ngunit kinuha ni Martin ang kanyang espada at hinaranggan siya kung saan ilang sundalo ang tumayo kasama si Martin. At dahil dito hindi nagatubili si Guriamendi at ibinuhos nito ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang katutubong gabay. At habang nagpatuloy ang grupo si Martin ngayon ay sinuportahan ng mga tapat na sundalo at nagsimulang labanan si Guriamendi at mas lalong naging matapang si Ana. Nagpasya si Guriamendi na kailangan mamatay silang dalawa at pagkalipas ng ilang araw nang mahulog si Aresti sa isang latian ng mga sundalo ay tahimik na umiwas sa kanya. Kinamumuhian nila ang kanyang pagkukunwari at ang pag-iwan sa kanya ay simbolo ng pagtalikod sa kanilang pananampalataya. At habang papalapit sila sa ginintoang lungsod isinabuhay ni Guriamendi ang kanyang plano at pinadala nito si Martin para manguna at hiniwalay ito sa kanyang mga tapat na kasamahan at pagkatapos ay pinatay si Alzama na nagtatala ng ekspedisyon na pumipigil sa kalayaan ni Guriamendi. At si Martin na nasaksihan nito ay sumugod pabalik at nakipagsagupa sa tauhan ni Guriamendi at ang mga utak nila ay napuno ng ginto. Sinaksak ni Ana ang sundalo upang protektahan si Martin ngunit gumanti ang lalaki bago pa ito mamatay at sinugitan ng malubha si Ana. Si Martin ay natalo ni Guriamendi habang gumapang si Ana at kinuha ang isang punyal at inatake si Guriamendi at kalaunan ay nawalan nito ng buhay. Si Martin at ang natitirang sundalo ay nagsagawa ng isang paglilitis habang naghihingalo si Alzama. Hinatulan nila si Guriamendi ng kamatayan at ang sarhento ang nagsagawa ng parusa. Hindi nagtagal ay pumanaw si Alzama at ngayon ang orihinal na 100 kalalakihan ay 4 na lamang ang natitira. At habang papalapit sila sa maalamat na lungsod muli silang naligaw sa teritoryo ng mga katutubo kung saan isang sundalo ang tinamaan ng palaso. At dahil natatakot na makita sila ang iba pa ay mabilis siyang pinatahimik habang ang sarhento ay tinamaan din ngunit tiniis nito ang sakit sa katahimikan hanggang sa lumagpas ang mga katutubo. Bumagsak ito at tinipon si Martin sa kanyang huling hininga at sinabi na huwag nitong hayaan na lamunin siya ng kasakiman dahil ang pagkatao niya ay mas mahalaga pa sa ginto at binawian nito ng buhay. Si Martin at ang natitirang isang sundalo ay umakyat sa burol at nakita ang kumikinang na liwanag sa hindi kalayuan. At tila ang kanilang paghihirap ay nagkaroon ng saysay ngunit habang papalapit sila napagtanto nila na ang inakala nilang ginto ay mga asin lamang na may halong harina at ang liwanag ay isa lamang refleksyon ng araw. Ang maalamat na lungsod ng ginto ay walang iba kundi isang malupit na biro lamang ng mga katutubo sa kanilang kasakiman kung saan nagtapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood mga Lods, pa-like and subscribe naman, love you all.